Teacher, class, gayahin niyo ang mga langgam. Lagi nagsusumikap at hindi naglalakwatsa. Pedro, Ma'am, kalokohan yan. Nandun kami kanina sa luneta, nandun din sila. May isang matandang malilimutin ang nagmumotor at nabangga nito ang kotse ni Rendon. Galit na galit si Rendon na lumabas sa kotse at pinagsabihan ng matanda. Ano ba yan, tatang? Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotse ko? Bayaran nyo yung nagasgas nyo dahil kung hindi, kahit matanda ka papipilayan talaga kita. Natakot ang matanda at agad humingi ng paumanhin. Naku iho, pasensya ka na di ko sinasadya. Di bale, babayaran ko na lang. Tatawagan ko lang ang anak ko. Mapera naman yun kasi kusinero yon. Tinawagan ng matanda ang kanyang anak at agad itong sumagot. Inagaw ni Rendon ang cellphone sa matanda at siya ang kumausap. Hoy kusinero, nabangga ang kotse ko ng tatay mo at malaki ang gasgas. Sabi ng tatay mo mapera ka daw dahil kusinero ka. Puntahan mo kami dito at bayaran mo to dahil kung hindi, pag-uumpugin ko kayo ng tatay mo. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na sasakyan at bumaba si Sir Manny. Nilapitan niya si Rendon at binigyan ng mala shotgun na suntok at kaliwat kanan na kombinasyon. Nang ma-knockout na si Rendon, nilapitan ni Sir Manny ang kanyang itay. Tatay, boksingero po, hindi kusinero. Teacher, class, ano ang kaibigan para sa inyo? Dagol, sabihan ng secrets ma'am. Bebang, kasama in good times and in bad times. Teacher, tama lahat ang mga sinabi nyo. Oh Mando, ano ang kaibigan para sa iyo? Mando, kaibigan? Yang ang pinaka nakakainsultong salita na itinawag sa akin ng mahal ko. May isang lalaki ang nasa ospital at kausap nito ang asawa niyang may malubhang karamdaman. Habang sila ay nag-uusap ay biglang nagtanong ang babae. Mahal, pagka ba namatay ako mag-aasawa ka pa? Tumingin ang lalaki sa kanyang asawa ng nakangiti. Mahal, mag-aasawa lang ulit ako pag natuyo na ang puntod mo. Pabirong sagot ng lalaki. Makalipas ang ilang araw, namatay nga ang kanyang asawa at araw-araw niya itong binibisita sa kanyang puntod. Lumipas ang 1, 5, 10 at 15 taon ay di pa rin natutuyo ang puntod ng kanyang asawa. Isang gabi, naisipan ng lalaki na bisitahin ang puntod ng kanyang asawa. Pagdating niya ng sementeryo, nakita niya ang bayaw niya na binubuhusan ng tubig ang puntod ng kanyang asawa. Sa gulat niya ay tinanong niya ito, Bayaw, anong ginagawa mo? Ba't mo binubuhusan ng tubig ang puntod ng ate mo? Sumagot naman ang kanyang bayaw ng, Kuya, sinusunod ko lang yung huling habilin ni ate na buhusan daw yung puntod niya ng tubig gabi-gabi. Lesson, huwag kang magbibiro sa babae. Kahit kasi hanggang sa huling hininga niyan, magseselos pa din yan. Isang araw may 3 lalaki ang nasa jeep, ang driver, isang guro at si Totoy. Habang nasa biyahe, ay di sinasadyang nawala ng kontrol ang sinasakyan nila, kaya nahulog sila sa bangin at namatay. Nang magkamalay na ang 3, laking gulat nilang nakatayo na. Sa kanilang harapan sila San Pedro at si Satanas. Satanas, dahil napupuno na ang langit, napagkasunduan namin ni San Pedro na limitahan na lang ang papasok dito. Kung sino man sa inyo ang makapagtatanong na hindi ko masasagutan ng tama, ay iyon ang karapat dapat makapasok sa langit. At kung masagot ko naman ng tama ang mga katanungan nyo ay diretso naman kayo sa impyerno. Sinong gustong mauna? Driver. Ako. Ako muna, Satanas. Oh, sige. Ano ang tanong mo? Driver. Anong araw ako unang nag-drive? Satanas. Nag-isip ng konti. August 2, 1981. Pagkasagot ni Satanas ay biglang nagliyab at biglang nawala ang driver. Guro. Ako naman. Satanas. Oh, sige. Ikaw naman ang sumunod na magtanong. Nagbigay ng isang napakahabang problem-solving question sa math ang guro pero nasagutan din ito ng tama ni Satanas kaya nagliyab ito at napunta rin ang guro sa impyerno. Satanas. Ikaw naman, Totoy. Shhh, Totoy. Sige, pero kumuha ka muna ng upuan at butasan mo ito ng 7 butas. Satanas. Nagtataka. Aba, inutusan pa ako. Pero sige dahil naiintriga ako sa pinapagawa mo pagbibigyan kita. Kumuha si Satanas ng upuan at nilagyan nga ng 7 butas. Ito pagkabigay kay Totoy ay agad. Itong umupo sa upuan at walang ano'y umutot ng napakalakas. Pipo! Ta-ta-ta-ta!
Totoy, ngayon Satanas! Ang tanong ko sa'yo, saang butas ako umutot? Satanas, pinagpawisan. Sa ika-6 na butas. Totoy, mali ka Satanas, kasi ang tamang sagot. Sa butas ng puwet ko, San Pedro. Welcome to heaven, Totoy. Nanay, Pedro, anak tawagan mo nga ang tatay mo, eto ang cellphone gamitin mo. Pedro, nay babae po yung sumagot. Nanay, sinasabi ko na nga ba may babae ang tatay nyo, anong sabi daw? Pedro, you have 0 peso balance on your account. Di ko na po tinapos mukha kasing mata pobre eh. Pumunta si Pedro sa doktor. Pedro, Dok, gusto kong pumugi kaso wala akong pera. May paraan pa ba na mas mura? Doktor, meron! Pedro, paano po? Doktor, tumabi ka sa mas pangit pa sa'yo. Juan, tay, ano po ba ang ibig sabihin ng bird flu? Kasi maraming nabibiktima ng bird flu. Pedro, kaya nga kita pinag-aaral para matuto ka eh. Pedro, ang bird flu ay past tense ng bird fly. Juan, pre, lasing ba ako kagabi? Pedro, hindi. Nilagay mo lang naman yung cellphone ko sa freezer, tapos tinanong mo yung mama mo kung jowa ba niya papa mo, tapos pumunta tayo ng sementeryo at tumawag ka ng pulis. At sabi mo maraming patay dito, tapos hinagis mo yung pusa namin, tapos sumigaw ka ng Go Pikachu. Thunderbolt. Nagpatulong ang babae na ayusin ng kanyang mister ang mga gamit sa bahay. Sabi ng babae, Honey, nasira yung electric fan natin. Ayaw umikot. Baka pwede mong ayusin. Sumagot yung mister. Bakit? Mukha ba kong technician? E di yung hagdan na lang. Baka pwede mo ayusin. Sabi ng babae. Sumagot ulit yung mister. Bakit? Mukha ba kong karpintero? At sabay umalis yung mister. Pag uwi niya ay nakita niyang naayos na lahat ng gamit na sira. Sabi niya, ayos na pala mga gamit natin eh. Kanino mo naman to pinagawa? Sumagot yung babae. May nakakita sa akin na lalaki kanina habang umiiyak ako. Nag-offer siya sa akin na aayusin niya ang gamit kung ipagbe-bake ko siya or makipag-sex ako sa kanya. So pinag-bake mo siya ng cake? Tanong nung mister. Sumagot yung babae. Bakit? Mukha ba akong baker? Napansin ni Maria na palaging nauubos ang toothpick. Kaya nagtanong ito sa kanilang kasambahay. Aba, kailan lang tayo bumili ng toothpick? Bakit ubos na naman agad? Napakamot sa ulo si Inday at sinagot ang tanong ng kanyang amo. Ewan ko nga rin, ma'am. Kapag ako po ang gumagamit, sinusoli ko naman eh. Nagtanong ang anak sa kanyang tatay. Tatay, I'm 15 na. Pwede na ba akong magbra? Di pwede! Tanggi ng tatay sa anak. Tatay naman. All my friends nagbra-bra na. Ako na lang hindi. Nainis ang tatay sa anak. Tigilan mo ako, Mando! Baka pisain ko itlog mo! Isang gabi naglalakad ang magsyota. Samahan mo naman ako doon sa madilim, sabi ng lalaki sa kanyang girlfriend. Bakit? Anong gagawin natin? Kinikilig na tanong ng babae. Basta, sinimulan na ngang maghubad ng lalaki. Maghuhubad na rin ba ako? Tanong ng babae. Tumingin ang kanyang nobyo sa kanya at nagtanong. Bakit? Tatay ka rin ba? Sa loob ng restaurant, nagtanong si Diwata sa kararating na customer kung anong order nito. Sir, ano pong order nyo? Tanong ni Diwata. Ngumiti si Brownie at sinabi ang kanyang order. Bigyan mo ako ng 10 pandesal na puro sunog, isang itlog na sobrang alat, isang juice na malabnaw at kanin na puro tutong. Nagtaka at nairita si Diwata dahil sa order ng customer. Sir, bakit naman po puro ganyan ang order nyo? Nan 3 trip lang ba kayo? Naiinis na tanong ni Diwata. Hindi. Namimiss ko lang kasi yung luto ng misis ko.